love is crucified. How many times have I broken your heart? But still you forgive me. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Don't need to leave.
Praise the Lord. Let's give thanks to the Lord. Truly that we are blessed, amen. Feel free na umupo ang lahat. Blessed ba tayo? We are here to fellowship. Ayan. Right now, we are blessed na merong ginamit ang Panginoon na magsasalita sa inyo po lahat. And let's welcome our brother Jake. In-part po niya ang kanyang pong knowledge sa inyo. Welcome po natin. Kumusta po ang lahat? Good po. Mabay po ba ang ating week ngayon? Amen. Amen. Kasi Holy Week. Mabay na. Ang ating topic for today is the heavens land. So, ang text ko for today is nasa Hebrews 10 to 14. Ito po ang sabi niya. In God's way by which we are made fit for God, by the once for all sacrifice of Jesus, every priest goes to work at the altar each day, offers the same old sacrifices, year in, year out, and never makes a dent in the same problem. As the priest, Christ made a single sacrifice for sins, and that was it. Then he sat down at the right and beside God, and waited for his enemies to cave in. It was a perfect sacrifice by a perfect person to perfect some very imperfect people. By that single offering, he did everything that needed to be done for everyone who takes part in the purifying process. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po, Lord God, sa binigay niyo pong sacrifices sa binigay niyo pong sacrifices sa amin, Lord God. Kami inyong tinubos sa aming mga kasalanan, Lord God. Lord God, wala man kami karapatan para makasama ka, Lord God, because mas pinili namin magkasala, Lord God. Pero maraming salamat, Lord God, at sinugo mo ang iyong anak, Lord God, para kami matubos at kami mailigtas mo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po yun. Saglit lang po, nahanap ko lang po yung mga. Yan. The heavens land. Church, do you believe that God was not caught by surprise when Adam and Eve committed the sin? Do you believe? Na hindi nagulat si Lord, ay, nakasala si Adam and Eve. Sa tingin nyo, nagulat ba siya o expect na mangyayari yun? Very good. And do you believe that you already prepared a solution for this crisis? Yes. If maalala natin yung sa Genesis 3:15, naalala ko to sa sharing ni Pastor last Thursday. Nasa Genesis 3:15, ang sabi niya doon is, yung magiging enmity ng woman sa ahas, na darating ang panahon na merong, ang binhi ng babae ang siyang dudurog sa ulo ng ahas. So knowing that, kamaya ko i-anuhin yan. It's a good thing na si God, kumbaga, pinredestin na niya dahil alam niya na yung mangyayari sa atin. Bago pa mangyari lahat yun, nakaisip na siya, gumawa ng kagad siya ng solution para sa atin. So, ang aim natin for today is to understand the purpose why the Lamb is presented. So, una, alamin muna natin yung tragedy of the lambs. Yung presentation. Alam natin, di ba, sino mga nakapanood ng The Passion of the Christ dito? Diba, naisip natin,
Grabe naman yun, sobrang brutal. Grabe. Pero nakilala niyo si Christ. Nakilala niyo ba yung itsura niya? Nakilala niyo ba? Well, that's not it. Ano ba lang yun? Kumbaga, pinakita lang yun para kumbaga, kung nakikilala mo pa ang Panginoon noon, kumbaga, sa totoong nangyari, 1/4 pa lang yun. Wala pa sa kaligtingan na nangyari. Sobrang brutal nang nangyari. So, ang nangyari, di ba? Yung first is, nabitrate siya kay Judas. Nasingitan pa siya ng isang the first ay yung nabitrate siya. Tapos, he was beaten by the temple guards. Then, he was rejected by the very people he came to save. He was scourged. Anyone knows about scourge? Ang ibig sabihin ng scourge is, he was inflicted severe pain. Yung kumbaga, yung worst case scenario na mai-imagine mo na sakit, ay yun yung nangyari sa kanya. Tapos, mocked by the soldiers and crowned him with thorns. Then, beard plucked from his face. Ayan, isipin na lang natin kapag nagbubunot tayo ng buhok sa kilikili, di ba? Tsaka kahit sa balba, sa bigote ng mga babae, medyo masakit na yan. Pero, imagine mo, may wax na ngayon. Noon, wala pang wax. Solid. Ganun kasakit yun. Ewan na imagine. He was stripped naked. Grabe. Pinhahiya sa katabinan ng tao nun. Then he was crucified into a cross and hung out to die. Then, absolutely marked beyond belief. Ayan yung sabi ko, ang binasa ko yan is absolutely marked beyond belief. Sabi ko, ano yung mark? So, yung ibig sabihin ng mark is na-disfigure yung form niya. So, nung tinanong ko kayo kung nakikilala niyo pa si Jesus Christ nun, ibig sabihin, sobrang light pa lang nung nakita niyo sa Passion of the Christ. Kung umiyak na kayo kasi sobrang nagsuffer siya, imagine niyo, he was marked beyond belief. Hindi mo siya na makilala, sobrang lala nang nangyari sa kanya na hindi mo na siya makikilala. Dahil ganun nga yung ginawa sa kanya. So, ayan yung first point ko is, yung tragedy of the Lamb's presentation, yung kumbaga, kung ano yung totoong nangyari sa kanya. Ayan lang yung mga quick survey na nangyari sa kanya. So, pupunta tayo sa second point ko is, the reason for this tragedy. Any idea kung ano ba? Very good. You have a point. May tama ka niya. Una, nasa verse 10, bring that we will have sanctified through the offering of the body of Christ once for all. Kumbaga, ayan yung time na para tayo ma-redeem, para matubos tayo sa mga kasalanan natin. Then, one sacrifice for sins forever. Kumbaga, yung sacrifice niya, minsan lang kailangan mangyari, hindi na kailangan maulit kasi tinubos na lahat ni Christ yung kumbaga kasalanan natin sa cross. Then, for we know, Romans 6:23 na the wages of sin is death. Kasi diba, yun na yung ginagawa natin. Tapos, mas pinatindi pa ng Ezekiel 18:4, the soul who sin, who shall die. Ang sakit-sakit yan, sabi ko. Grabe. Wala pag-asa. Yeah. Buti na lang sa 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sin, the just for the unjust, that He might bring us to God. Kumbaga, ito yung ginawa ni God, kumbaga in-offer niya yung sarili niya para magkaroon tayo ng chance. So that we may have life. Ito na yung kanta ni Krista muli na, born that we may have life. Diba? Wala kang palang pa, maganda para sa atin. Sana naman, hindi mo ma-appreciate. So, Jesus Christ was not crucified for Himself. Hindi para sa Kanya. He was crucified so that you and me might have life. Diba? Maraming salamat sa Panginoon. Buti ginawa niya yun. Kung hindi, hingang malayo ko. And in the testimony of the love presentation, bakit ko tinawag yan? Kumbaga, ang unang point ko dyan is the testimony of transformation. Bakit transformation? Transformers. The word sanctified means to be holy. Ayan. Ayan yung kumbaga, di ba sabi niya yung dun sa verse 10 na
masasanctify tayo, kumbaga malilinis tayo, we will be cleansed from all our sins. And yung unang point is, tapos there is power in the innocent blood of the Lamb, the transforming power that those who trust Him by faith are made holy. Transforming the lost sinner into a redeemed saint of God. Tinanong sa akin ni Dayan, yun ang sabi niya, nung sabi ko sa kanya medyo quick, ano sabi ko, parang hindi ako umabot ng 48 years sa pag-discuss. Ma-simulate ko lang, sabi ko. So, transforming the lost sinner into a redeemed saint of God. Kumbaga, kung dati, sobrang dark ng past mo, yung sobrang dark ng buhay mo, wala ka na mapag-apag-asa, buti na lang. Nung nakakilala ka sa Panginoon at naniwala ka sa ginawa niya, naniwala ka kung sa ginawa niya sa cross, you are redeemed and you are called saint. Ngayon, sabi nga ni Pastor, hindi mo na kailangan mamatay para tawagin kang saint. Hindi ka na santo. Tayo na ang santo, di ba? Amen? Parang hindi pa kayo sa palataas. Ano mo ba ngayon, di ba Easter Sunday, muling pagkabuhay ng Panginoon? Parang reaction yung Biyernes na. Joke lang. So, bibigyan ko kayo ng isa pang point dyan na merong time kasi dyan, yung alam niyo ba yung story sa Old Testament na nag-aalay sila ng blood ng animals, di ba? Para ma-atone yung sin, para matanggal yung sin natin. Dumating sila sa point na parang yung mga priest, sabi nga kanina, paulit-ulit na lang yung inaano nila, yung ino-offer nila. Offer sila ng bully, offer sila ng cow, offer sila ng ganito ganyan, offer sila ng kapitbahay nila. Basta, offer lang sila ng offer, basta may blood. Kasi, ayun yung tawag dun sa Leviticus noon, sabi niya na, kumbaga, ayun yung time sa Leviticus 17:11, ayun yung time na nag-offer sila ng blood. Kasi yung blood, di ba, kung wala ka bang dugo, mabubuhay ka ba? Di ba, ang bira mo, may dugo eh. Kasi di ba, yung blood, it represent life. So, ayun yung, kumbaga, ginagawa nilang ritual para ma-atone yung sin nila, para mawala yung sin nila. Pero dumating sila sa point na, kahit na nung gawin nila, kahit millions of animals pa yung kumbaga, i-offer nila, wala nang nangyayari. Hindi na nababawasan yung kasalanan nila kasi parang ginawa na lang nilang ritual ito. So, dumating sila sa point na sa Hebrews 10:4 na it is impossible for the blood of the beast to cleanse the sin ng mga tao. So, doon na kumbaga ayaw na ni Lord sa mga ganong offering, sa mga ganon na hayop. Pero sabi ni Christ ng tanong niya sa God the Father, sabi niya, pero bakit binigyan mo ko ng body para i-sacrifice? Kasi di ba, siya lang yung pwedeng, kumbaga, siya lang yung only one na perfect na tao, na walang kasalanan. Siya lang yung nag-iisang tao na pwedeng i-sacrifice kasi sinless siya eh. Ever since na pinanganak siya, wala siyang kasalanan. Wala siyang ginawang mali. Kumbaga, siya yung perfect sacrifice for us to be perfect din tayo sa tingin ng Panginoon. So yung sa A Testimony of Completion is, sabi niya, the phrase perfected forever them that are sanctified. Ayan kasi kinuha ko sa King James Version. Medyo matindi siya, perfected forever. Kumbaga, yun na yun, that was it. Sabi niya, di ba bago siya mamatay, it is done. Nagawa na niya lahat, ginawa nila lahat para sa cross, para sa atin. Kaya hindi na natin kailangan gawin yung ganon. Hindi na natin kailangan magpapako sa cross. Sorry, sakit lang sa katawan niyo. Then, the triumph of love presentation, ayan na yung third point ko. Ano nga ba yung unang point ko? Hindi, yung una, yung tragedy about tapos yung pangalawa, ay na yung kumbaga yung testimony of transformation. Then yung last ko is the triumph of the Lamb. Diba nabasa natin kanina sa verse? He paid for our sins, but His resurrection gave life to all those who trust Him. Because He lives, we can live also. Kumbaga nung time na yun na
nung nag-bury na siya, napunta na siya sa hukay, yun na rin yung time na napunta na rin sa hukay yung kasalanan natin. Yung mga dark life natin, yung sa tingin natin is wala nang kapag-apag-asa, buti na lang, he was the priest na he conquered the grave, di ba? Tumayo siya at bumangon siya sa hukay. And because he lives, we can also live. Sabi ko na nga, pero santo talaga siya. Kasi naisip ko lang, sabi ko, sa study na to, sobrang sabi ko sa sarili ko, ay, kahit sobrang dami kong kasalanan, alam naman natin, siguro lahat naman tayo, aminado tayo na sinner tayo na, di ba? Yes. Akala ko mamino, magsisinungaling pa kayo. Dadagdagan niyo po kasalanan niyo. Okay, yung triumph of His reigning, diba, the Lamb is risen and sits at the right hand of the Father. Hindi siya nag-remain na patay. He rose from the dead, then He sits at the right hand of the Father para mag-intercede sa atin. Kumbaga, ayun na yung kinakatay na ni mamaya na, you tore the veil. Kumbaga, siya na yung nag-intercede para makalapit na tayo sa Panginoon. Tapos, ayan yung sabi dito sa Revelation 17:14, He will reign throughout eternity because He is the King of Kings and Lord of Lords. And in Philippians 2:11, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Diba? So, bago ko bigay yung challenge ko, kumbaga isa-summarize ko siya sa isang kwento. Kasi ako, lumaki ako sa Pampanga, alam naman natin ang Pampanga, sikat na sikat sa mga nagpapabaka sa Cruz, di ba? Yung mga nagpipinitensyon ganyan. Sugatan mo yung likod mo with the blade, then you paspas, then walking, and ayun yung experience ko nung bata ako, kami dalawa ng pinsan ko, so malapit kasi sa amin yung mga nagbubuhat ng cross. Hindi yung bata kami, silip-silip ko, bubuhat sila. Tapos yung tipong talagang hirap na, kumbaga, pag magsisimula na yan, ang dami ng mga sacerdote, mga guards daw, yung mga nagpapanggap na sila yung bubugbog. Kami dalawa ng pisa ko, wala ka may stick kami dalawa. Kumbaga kasi, ang paniniwala ng tao, di ba? Parang gagawin ko to para mabawasan yung kasalanan ko, para sa taon na to. Parang yun yung ginagawa nila, di ba? Penitensya. Hindi ko nalamin sa kasi, nga yung kumbaga, naglalakad pa sila, kasama pa nila. Pag minsan, kapag dahil nakatakip na sila, tapos, meron silang corona, hindi siya thorns. Thorns din pala siya, pero hindi siya barbed wire. Gawa siya sa Kamanchine. I would like to thank Kamanchine for sponsor, yung mga ganyan din sponsor nila. Tapos, naglalakad sila kasi talagang buhat nila yung mabigat na cross kasi nabuhat ko din yun nung bata ko kasi gusto kong ma-experience. Kasi sobrang curiosity ko. Gusto kong binubuhat yun, di kapag pagkatapos nilang magbuhat, ako na nagbubuhat, pabalik ulit kasi parang iba naman yung gagamit. Kumbaga, di habang binubuhat nila, tapos sisigaw yung mga tao para kapag pagpaparusahan ng sisigaw sila, lumalaban pa, sipa dito. Talagang paano dito, paano to? Kami dalawa ng pinsan ko, sandali lang, pasimik naman. Paano din kami? Yung pinsan ko, pag kinikiliti niya lang, pinampas siya ng sensi nung nung nanay nung bakit kayo nakikipala? Wala ko ba? To? Kumbaga nagpipinitensya. Tapos sabi ko, parang kumbaga diba, yung paniniwala natin, yung naniniwala tayo sa ganun na dahil dito, magagawa natin yung mababawasan yung kasalanan natin. Pero, yun nangyari, after nila magbuhat ng cross, makikita mo sila, hirap na magtanggal ng pantalon. Kasi yung jeans nila, 7 patong. 7 patong yun, may 2 shorts pa. Ganun tapos pinapalo lang sila dito, kumbaga, imagine mo yun, ang dami na nilang protection, sobrang umaaray pa sila, talagang namamaga pa sila dito dahil sa palo. Tapos yung iba, sa sobrang sakit, tinatakbo na nila yung cross. Iniiwan na nila, takbo na ako, ayoko na, hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit na. Parang gano'n, di ba? Gano'n na yung na-experience pa lang ng mga taga sa amin na
kumbaga, protektado na sila, sobrang dami na nilang sinusuot, pero at the end of the day, sobrang sakit pa rin yung nangyayari sa kanila. What more kung yung only protection mo is yung skin mo lang? Gaano kasakit yun, di ba? Gaano katindi yung ginawang sacrifices ni Lord para sa atin? Para lang tayo mabuhay, para lang tayo magkaroon ng chance, para mabuhay tayo, para matanggal yung dahil sa puso natin, di ba? Ganun katindi yung ginawa niya para sa atin. Kumbaga, yung pinaka-point ko dito is, kailangan natin ma-realize kung gaano kabigat yung ginawa niya para sa atin. Kasi pag minsan, pag naiisip ko, pag nanood ka ng Passion of the Christ, ako, ang tindi ng ginawa ng Panginoon para sa atin, nagpakabait na ako, nagsusunod na ako sa atin. Pero, tapos ilan na naman, ilang araw na naman, bad ka na naman, ganyan ako eh. Kayo ba ganyan din? Sabi ko naman ako, hindi sila sa akin. Basta, ayaw ko sila kausap din, joke lang. Ganun diba? Parang, pero, come to think of it, yung mga sacrifices niyang yun, kung bakit siya pinadala dito, yung purpose, kung bakit sinend ni God yung heavens lang niya, for us, para ma-sanctify tayo, for us, ma-redeem tayo, para matubos tayo lang sa kasalanan natin na wala nang kapag-asa. Ganun natin hindi yun. Pero salamat na lang kay Jesus Christ sa mga sacrifices na binigay sa atin. We might have life. So ang challenge ko sa araw nito is, did we understand the purpose of the Lamb? Why the Lamb is presented? Kumbaga, bakit siya pinadala dito? Kumbaga, ito yung sinasabi nga ni Pastor, parang nabasa ko sa FB niya is, parang deception ng devil to na, parang kapag holy season, pag Lenten season, magpapakabait ka. Parang seasonal naman yung pagpapakabait mo at pagsunod sa Panginoon. Parang sumusunod ka rin sa mga pagano na nagtatradisyon lang. Ganun ka lang, wala man nangyayari, di ba? So kailangan, kailangan magrema sa puso natin noon. Kailangan maisip natin yung ginawa niya para sa atin. Lahat ng hirap at sakit, para lang, kumbaga, yung dahilan kung bakit siya pinadala dito. So yung conclusion ko is, the Lord Jesus Christ is, lived and died for you and me. He did everything to free us from sin. He gave Himself willingly to death so we might taste life. To tell you, it's not just a simple life, but an eternal life. Then, ito yung gusto kong verse sa aftermath ni Joel Houston. Joel. Spell it Joel. Ayan, yung Hebrews 10:14. It was a perfect sacrifice by a perfect person to perfect some very imperfect people. Diba? Ayun yung ginawa mo para sa atin. Para siya yung perfect sacrifice. So, ayun po ang end ng aking topic. Ito hindi lang maisip nyo, pero magrema sa inyong puso. So, itaas po natin ang ating mga tithes and offering. Lord Jesus, maraming salamat po, Lord God, sa inyong mga salita, Lord God, no, ay hindi lang namin ito maisip pero sa puso namin, Lord God, at maibaw sa buhay namin, Lord God. Lord God, dalangin po namin ang mga taong magkakaloob, Lord God, kayo po patuloy na mag-bless sa kanila, Lord God, kayo po patuloy na magbalik ng blessing, Lord God, na sisiglig at umaapaw, Lord God. Dalangin ko din sa mga taong hindi makakapagbigay, kayo po patuloy na mag-bless sa kanilang buhay, Lord God, magbigay sa kanila ng work, Lord God, para sila ay makapag-bless din at maging blessing. Sabi mo nga, Lord God, it is blessed to give than to receive, Lord God. Dahil ito, dahil namin sa Panginoon sa Amen. Amen. Palakpakan po natin. You know, church, we are so blessed that we are saved by Jesus Christ. Amen. Diba nasaktan na po tayo? Naranasan niyo po ba nasaktan na? Sugatan, puso man o sa katawan. In every wound po, kayo po yung iniisip ni Jesus Christ. Diba? Kasi naman the Lord. We love Him. We are also blessed that we are joined by our new anak ng Panginoon. Ano po pangalan niya? Christina po. At saka si Ate.
Aileen po. Palakpakan natin sa Ate Aileen. Alam po ba, isang o dalawang soul lang ang kalalitan talagang nag-celebrate. So, inasi ko yun na punta lang sa kalapate. Just to welcome you. And ate, what's your name po? Trina po. Aileen. Gina po. Ate Gina, Ate Aileen, and Ate Christina. We're just gonna offer you short prayer po sa ituon po natin yung ating kamay sa O Lord, Panginoon, we praise you, God. We glorify you, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na sa buhay po namin ng mga kapatid, God, that they've listened to you, Panginoon, God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginamit po na kaluluwa, O God, na continue, Panginoon, na i-bless niyo po sila, continue po, bless ang buhay po ni Ate Christina, ni Ate Aileen, Ate Gina, O God. Bless their hearts, Panginoon, and be blessings unto others, O God. And whatever, Panginoon, yung mini-hit po nila, O God, whatever the desire in their hearts, we as church, O God, we pray as one for them, Panginoon. And whatever the desires in their job, money, in family, O God, in their status in this UK, Panginoon, whatever, Panginoon, we pray, O God, na kanila po lumamit, Panginoon, and they will learn, Panginoon, to seek you more, God, have a deeper relationship with you, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give more welcome sa ating po mga kapatid. Pagkamali naman po natin ating kapatid. Si Ate Gina, si Ate Christina po, si Ate Aileen. Just come and welcome po sa mga kapatid. Welcome to the family. We're glad you have come to share your life with us. Just as moving around, may we always be together. We're glad you have us be a family, always there to be strong and to live on. To love each other more than each other. The words of love beyond our lips, and everything we share. Let us sing out loud, and oceans on the way, that we might be a true strong and to Ready na po ba tayo mag-praise and worship sa ating Panginoon? Ready na po yun, amen? Magsisigawan, magsasayawan for our God. And ipapakita po natin yung gano'n tayo kamahal. Gano'n natin kamahal ating Panginoon. Amen? Yes, hallelujah. Kay Lord po ang salvation natin, kaya po si Jesus Christ ay nagpapawa sa cross at nagpakamatay dahil sa ating mga kasalanan. Para tayo ay maging handa sa pagdating ni Lord dito sa kingdom niya, dito sa atin. Kaya, bigyan ko na lang ang aking pag-choose sa kanya at offering to the Lord.
lalapit tayo sa ating Panginoon and He will grab us back. He will accept us. Amen? Naalala po yung story sa Bible when this rich man, meron siyang rich na anak. And then, naglayas yung anak niya. He did everything. Napakasama niya, pinaldas niya yung money. And when he went back to his father, ang sinabi ng father na niyahap niya. Nag-celebrate siya. Amen? And that's what it's Jesus in for. Amen. We're going to press forward because in the first place, He loved us first before we loved Him. Amen. And everything that He did in the cross, He loved us for us to be blessed. Imagine ko yung magulang. And I know that as a parent, you would do everything just to make your children blessed, have a good future. Ganun po yung ginawa ni Jesus Christ for us. To have a good relationship with the Father. Have a good relationship with God. And the only thing that in exchange sa ating Panginoon is, the only thing we could do is praise and worship our God. Amen. Sing it, church. We love God. We love Jesus Christ.
through Jesus Christ. Through Jesus Christ, we have eternal life. And today, we are going to hear that 2,000 years ago, the enemy has been defeated. Amen? The enemy has been defeated 2,000 years ago, church. Past is past. It's not what you are. It's not what you have done before. It's about what you are going to be with Jesus Christ in your life. Amen. Have a good relationship with God. Amen. And we're going to declare that the enemy has been defeated. Amen.